Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa tila pananahimik po ni Senate President Tito Soto, okay? Dito sa naging pahayag po ng Chinese Embassy, mga kabida. Alright? Patungkol ho sa tila babala po nila, para sa gobyerno po ng Pilipinas na kaya-kayang tanggapin po, okay, ito kung posibleng economic sanction po ng China, para ho sa Pilipinas. Actually, naka-address po ito, para sa mga senador na tingin po ng mga Chinese officials hambog, okay, at saka ignorante daw, mga kabida. Alright? Ito po ay nag-ugat doon ho sa bangayan po ng mga Chinese officials at Filipino officials, dahil lang po makabida sa awayan po sa West Philippine Sea, mga kabida po. Pero mas lalo hong tumindi ito doon ho sa ginawa po ni Commodore J. Tariela po ng Philippine Coast Guard, mga kabida, kung saan po ay ikinagalit po ng China ito hong ginawa po niyang caricature, okay, while he was speaking during the time, at yung caricature na yon ay kamukhang-kamukha po ng kanilang Pangulo po mga kabida na si Xi Jinping. Isang pambabastos daw yon, mga kabida. Ito hong ginawa daw ni J. Tariela, kaya ang gusto po ng China humingi po ito ng patawad. Alright? Kaso lang ayaw ho ni Tariela po mga kabida po, kasi unang-una wala naman daw siyang binanggit na pangalan po doon Okay? Although kamukha po ni Xi Jinping, alam naman po natin, sensitive ito kung mga Chinese po mga kabida, Alright? So isang pambabastos daw yon. Tapos sinundan po ito ng ilang pang mga rhetorics mula sa mga senador, katulad na lang po ni Senator Risa Hontiveros, na tinawag po niya itong mga Chinese officials po natin dito sa bansa, na mga pod guests, okay? Hindi po nagsing in sa mga Chinese officials yung sinabi po ni Hontiveros, mga kabida, At yung latest, yung gusto kong palayasin po ni Senator Erwin Tulfo, ito kong mga Chinese officials, kung sakali man po ayaw ko nilang tanggapin, hindi po nila gusto yung pamamalakad po ng gobyerno ng Pilipinas, itong demokrasyang gobyerno po ng Pilipinas, mga kabida. Ang pinaka-worst po doon is yung proposed persona non grata po, mga kabida, doon ho sa isang Chinese official po. Buti na lang naagapan po 'yon, mga kabida, hindi po itinuloy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kasi alam kasi ng Pangulo na ang laki po ng epekto po doon, kung sakali man po natuloy po 'yon, mga kabida. All right? Pero since then, marami pa pong series na convo, kumbaga palitan po ng mga manghang na mga salita, mga kabida, mula sa mga Chinese officials, okay, dyan po sa Chinese Embassy po sa Maynila, at ito kong mga senador po natin, mga kabida. Kaya siguro umabot na po sa suktulan, okay, yung limit po ng pasensya po ng China, nakapagpalabas po sila ng ganong klaseng pahayag po, mga kabida. Kumbaga, at stake yung 500,000 OFWs po natin na nagtatrabaho po sa 3 teritoryo po ng China, Macau, Hong Kong, at saka mainland, mga kabida. Kung mangyari man po yun, saan natin yun dadalhin? Okay? Saan natin ilalagay? Okay? Kaya ba nating magbigay po ng compensation o trabaho po sa kanila, mga kabida, dito sa Pilipinas? Alright? At ito hong investment po ng China dito sa Pilipinas, kung sakali man pong ipo-pull out po nila ito, kakayanin ba natin yon, mga kabida, po? At ito hong mga negosyanteng Pinoy na nagdadala po ng kanilang mga produkto papuntang China, kagaya na lang po ng mga banana growers, okay, yung mga durian planters po, mga kabida. At iba pang mga produkto na dinadala po papuntang China. Okay? In fact, according to ECOP, ito hong Employers Confederation of the Philippines, humina na raw itong pag-angkat po ng China,
sa Pilipinas ng mga produkto po natin katulad na lang po ng saging, okay, durian, mga kabida, dahil ho dito sa girian po ng dalawang bansa, mga kabida, no? So, all these things, we cannot afford, okay, to let this happen, ano, mga kabida, kung sakali man po mangyayari po ito. Kaya siguro, tahimik ito kung si Soto dahil na-realize siguro niya, ano, na umabot na po sa sukdulan ito kung pasensya po ng China, no, mga kabida, ano po. Ayaw ho siguro niyang palalain po ito. Kaya tumahimik na lang po ito kung si Senator Tito Soto, ano, mga kabida. Okay? Ito, yung lesson learned dito kasi is every time, mga kabida, na makipag asaran po tayo, ano, we have to think carefully. Okay? Bawat salita na sasabihin po natin, kung ito po ba ay nakakasakit po, mga kabida, nakakainsulto, nakakabastos, ano? Yan yung dapat natin isipin at pag-aralan po, ano, mga kabida, dahil hindi po lahat ng tao po matutuwa po sa atin, mga kabida, ano? Hindi po lahat ng panahon na ang pasensya po ay pwede ho nating i-hold. Okay? Darating din ng panahon, nasasabog talaga yan, ano, mga kabida. Kaya itong nangyari po, itong pahayag na nilabas po ng China, para sa akin, umabot na po sa sukdulan po, mga kabida, no? Parang gusto na pong bitawan po ng China ito kung Pilipinas. And can we afford that? We cannot afford that. Kasi alam natin na isa po sa mga bumubuhay po sa ekonomiya po natin ay ito kung China. Ang mga Chinese businessmen po, ano, mga kabida. Okay? So, yan. Abangan po natin si Soto. Bakit tahimik po, ano, mga kabida? Wala ho siyang imik dito sa naging pahayag po ni Li Jinping, yung spokesperson po ng Chinese Embassy po, ano, mga kabida. Natatakot ata itong si Soto, ano? Mga kabida, kaya ayaw ho niyang magbigay po ng salita. Alright? So, ito, lesson learned na po ito sa atin, mga kabida, because whether we like it or not, we are always at the losing end. Wala ho tayong panama po, ano, mga kabida, kung China yung kakalabanin po natin. Alright? Maliit lang tayo na bansa eh. Dapat ang ginagawa po natin, mga kabida, is kinakaibigan po natin lahat. Okay? Lahat ng mga dayuhan. Okay? Kinakaibigan po natin. Yun yung foreign policy po, ano, dapat na ipairal po natin, ano, mga kabida. We are friends to all, enemy to none. Okay? Ganun po yun. Yun yung ginawa po, mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, noong kanyang panahon. Okay? Friends to all, enemy to none. Wala hong kalaban po. Okay? Kahit na medyo meron tayong hindi ho pagkakaintindihan with the US during the Duterte era, ano, mga kabida. Okay? Pero at least, merong rapport. Okay? Kahit na ayaw po ni dating Pangulong Duterte sa mga Amerikano, ano, mga kabida, pero still, we maintain the rapport. Okay? Between the US and the Philippines. Okay? Kahit na po projected po, mga kabida, no, na ang Duterte administration ay inclined po sa China, pero hindi naman po natin pinabayaan po ang US po, ano. So that's independent foreign policy, ano, ng Duterte administration. So yun dapat yung ginawa po ni Pangulong Marcos. Okay, wag ho tayo, hindi ho tayo dapat nagpadaig po doon ho sa ating galit, sa ating frustrations dahil inagaw po ng China yung ating teritoryo, ano, mga kabida. Actually, wala tayong magagawa po doon eh. Okay? Instead, gumawa po tayo ng bagong estratehiya po kung paano ho natin to calm the situation in the West Philippine Sea. Hindi yung i-head on natin sila, no, mga kabida, ano po. Kasi whether we like it or not, wala ho tayong panama sa kanila eh. Okay? Kaya, dahil sa ginawa natin, hined on po natin sila, ayun, sumabog po. Okay? Umabot sa punto, mga kabida, na muntit ng isakripisyo po ng China
yung ating ekonomiya po, ano? Posibleng mahaharap po tayo, ano, ng sanction mula mismo sa China kung hindi po maagapan itong ating away po sa kanila, ano po, mga kabida. Alright? So, abangan po natin to kung magsasalita ba si Senator Tito Soto, ano, bilang reaksyon doon ho sa China, sa kanilang inilabas na pahayag, ano, mga kabida, na posibleng makakapikto po sa milyon-milyong mga trabaho po ng ating mga kababayan sa China, Macau at saka Hong Kong, at maging yung investment po, ano, na milyon-milyon din, mga kabida, mula sa mga Chinese investors at mga negosyanteng Pinoy din, ano, na meron pong business with Chinese businessmen, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.